Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, eksakto, alas 5 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-18 sa buwan ng Agosto taong 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning sa inyong dalawa, amigo Sherwin Kulubong and Bernard Dadis. Nabaha ba kayo? Morning, Mamsi o Annie. Good morning at maulan pa rin po na umaga sa ating lahat. Malungkot ang batin niya. Mukhang apektado din siya ng baha. Lahat naman ba tayo naapektuhan? Lahat. Lahat po tayo. Ano ang karanasan ng mga kababayan natin? Lubog sila sa baha. Yung binabanggit natin, Araneta, napakalalim daw yung baha dyan. Kahapon umabot hanggang dibdib eh. Kasi may mga lumusong pa rin despite o sa kapila ng tagubilin na wag po tayong lulusong sa baha. Okay. May mga lugar din. Maynila, EDSA, Quezon Ave, di ba? Caloocan. Kahapon, no? Caloocan City, baha na rin sa ilang Caloocan. lugar. Oo. May ilang lugar din sa Pasig, dyan sa may rainforest, kung tawagin. Tsaka dyan sa may bahagi ng Santa Lucia. May baha din na nakita tayo dyan kahapon. Yung isa sa mga host natin, si Attorney Dotgan Cayco, lumusong sa baha. Nako, Walang ibang choice daw, sabi niya gano'n. kahapon. Marami ang naglabas ng sama ng loob dahil late na daw nagkansila ng pasok sa ilang lugar, napilitang lumusong sa baha ang ilang estudyante. Oo, yung panawagan ng mga nanay, di ba? Even yung mga students, tama ka din sa sinasabi mo. O sige, aalamin natin kung ano yung mga balita ngayon. Start na ba tayo? Hataw na! Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Dahil sa inaasang pagpapatuloy ng mga pagulan na dulot ng habagat ngayong araw, inianunsyo ng Malacanang na suspendido na ang lahat ng face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong Metro Manila ngayong August 18. Gayun din sa mga probinsya ng Ilocos Sur, Zambales, Pampanga, Bulacan, Cavite, Rizal, La Union, Pangasinan, Benguet, Bataan, Tarlac, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Ang lahat ng mga paaralan sa mga nabanggit na lugar ay magpapatupad muna ng alternative learning modes ngayong araw ng Martes. Samantala, naka-work from home setup din muna ang mga kawani ng gobyerno ngayong August 18. Sakop nito ang mga nabanggit na lugar na saklaw din ng suspension ng face-to-face classes. Hindi naman kasama sa work from home setup ang mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa basic services pati na ang mga nakatalaga sa health at emergency services. Ipinaubaya naman sa mga local chief executive ang pagpapasya kung kinakailangan suspindihin ang pasok sa mga lugar na hindi kabilang sa kalatas. Hataw Balita ngayon. Magpapatupad ng libreng sakay ngayong araw ng Martes, August 18 sa ilang mga lugar sa Metro Manila ang Department of Transportation. Layon nito na alalayan ang mga pasahero sa gitna ng masamang panahon na ating nararanasan dahil sa habagat. Kabilang sa mga rutang lalagyan ng libreng sakay at vice versa ang biyahe ng Quiapo to Fairview, Loton to PITX, Divisoria to Cubao via Nagtahan. Gayun din ang Baclaran to Monumento via TAP, Loton to Muntinlupa, Heritage to Market Monumento to PITX busway route, Kalentong to Pasig at Bendia to Makati Avenue. May libreng sakay din ang DOTR sa ruta ng Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Avenue via Araneta, gayon din sa Baclaran to Sucat. 43 vehicle assets ang i-deploy ng pamahalaan para tulungan ang mga commuter na magsisimula mamayang alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pwede rin yan na ma-extend depende sa pangangailangan. Para po sa kabuuan ng detalye, maaaring i-check ang social media post ng DOTR ukol sa libreng sakay. Hataw Balita ngayon.
Nalubog sa baha ang ilang mga lugar sa Quezon City kahapon bunsod ng malakas na pag-ulan na dulot ng habagat. Sa ilang barangay umabot ng hanggang dibdib ang baha habang maraming motorista din ang nagkaaberya dahil sa mataas na tubig. May hataw na balita si John Nano. Perwisyo ang inabot ng ilang mga residente sa Quezon City matapos na malubog sa baha ang ilang mga lugar sa lungsod kahapon dahil sa malakas na pag-ulan na dulot ng habagat. Sa barangay Tatalon, umabot ng hanggang dibdib ang lalim ng baha. Sa video na ito, kita ang paglusong at paliligo ng ilang mga residente sa malalim na tubig. Nagbistulang ilog din kahapon ang G. Araneta Avenue dahil sa taas ng baha, kaya't hindi na rin nakadaan ang mga sasakyan. Mataas rin ang tubig sa Barangay Del Monte kung saan kinailangan ng magbangka ang ilang mga residente. Nalubog rin sa baha ang ilang mga bahay sa Barangay Katipunan dahil sa lakas ng ulan. Sa video na ito na nakunan kahapon, makikita ang malakas na pagragasa ng tubig sa ilog sa Barangay Katipunan. Umabot rin ang halos bubunga ng taas ng baha sa isang lugar sa Barangay Apolonio Samson kahapon dahil sa lakas ng pag-ulan. Habang sa Barangay Doña Imelda, nagsagawa kahapon ng rescue operation ng mga otoridad dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig sa ilang mababang lugar. Samantala, sinuong naman ng maraming motorista ang baha kahapon sa may Quezon City Circle sa kasagsagan ng malakas na ulan. Habang lumutang naman ang sasakyan na ito matapos suungin ng malalim na baha. Kita sa video ang mabilis na pagpapatakbo ng driver kahit pa mataas ang tubig, kaya't kalaunan ay lumutang na lamang ang kanyang sasakyan. Agad naman siyang nirespondihan ng mga nagkasaksing bystander. Joanano, humahataw sa balita ngayon. Sa magpapatuloy ng hataw balita ngayon, bukas na at maaari na muling daanan ng mga sasakyan ang G. Araneta at E. Rodriguez Avenue sa Quezon City. Mag-alas 9 kagabi nang humupa ang baha sa lugar. Agad ding nagsagawa ng clean-up operations ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways upang linisin ang mga naiwang kalat at basura. Kahapon ng hapon umabot hanggang dibdib ang tubig sa lugar matapos umapaw ang San Juan River dulot ng tuloy-tuloy na pagulan. Maraming sasakyan ang na-stranded sa bahagi ng E. Rodriguez. Hataw Balita ngayon. Nagdulot ng mabigat na trapiko ang naranasang mga pagbaha sa ilang mga kalsada sa lungsod ng Maynila na dulot ng halos maghapong mga pag-ulan kahapon na dahil sa mga pagbaha. Kinailangang ilikas ang ilang mga residente sa lungsod at dinala sa mga evacuation center. Si Benedict Samson humahataw. Nahirapang makausad ang mga sasakyan kahapon sa may lungsod ng Maynila bunsod ng mga naranasang pagbaha sa ilang mga lugar. Nalubog ang ilang bahagi ng Maynila kabilang ng Espanya Boulevard, Rizal Avenue at Abad Santos Avenue dahil sa malakas na buhos ng ulan. Wala na ring halos galawan ng mga sasakyan kahapon sa bahagi ng Top Avenue at Rojas Boulevard dahil sa baha. Mataas din ang baha sa area ng Arpapa habang hindi rin madaanan ng mga sasakyan kahapon ng Kalaw. Nagdulot na mabigat na trapiko ang mga pagbaha sa lungsod at wala nang bumabiyaheng mga pampublikong sasakyan. Dahil dito, maraming mga commuter ang na-stranded sa iba't ibang parte ng Maynila at napilitan ng maglakad at lumusong sa baha. Kaugnay nito, nagsagawa naman ng libreng sakay ang pamahalang lungsod para sa mga na-stranded na pasahero. Samantala, kinailangan din na ilikas ang mahigit 1,500 mga pamilya dahil sa mabilis na pagtaas ng baha dahil sa malakas na pag-ulan kahapon. Sa ngayon, ilan sa kanila ang nananatili pa rin sa mga evacuation center dahil pa rin sa banta ng mga pagbaha. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Samantala, humupa na ang baha sa ilang mga lansangan sa lungsod ng Maynila kasabay ng pagtila ng ulan kagabi. Sa update ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO, bagaman hindi pa lubusang nawawala, bumaba na ang level ng mga pagbaha sa Maynila. As of 11:30 kagabi, mababa na ang baha sa Dimasalang, Abad Santos, Corner Yoseco, Tayuman at Kirikada. Nabawasan na rin ang baha sa may Rizal Avenue, Corner May Halige, Remehio at Alvarez Street, pati na sa may Bambang.
May baha pa rin sa Espanya Boulevard gayunman nakakadana ang mga sasakyan. Sa ngayon ay patuloy na nakararanas ng mahihinang pag-ulan sa lungsod ng Maynila kaya't hindi nawawala ang posibilidad na tumaas muli ang baha ngayong umaga. Hataw Balita ngayon. Sumuong naman sa baha ang ilang mga manggagawa na may pasok sa trabaho kahapon sa Makati City. Ilang parte ng Makati ang nakaranas kahapon ng matinding pagbaha, bunsod ng malakas na pagulan na dulot naman ng habagat. Sa mga larawan na ito na ibinaghagi ng isang netizen, kita na binabaybay ng mga taong ito ang binahang kalsada sa Buendia, papasok sa kanilang mga trabaho. Kita din sa larawan ang mga pagkukumpulan ng mga sasakyan sa bahaging hindi abot ng tubig, kaya naman tumukod na rin ang mabigat na traffic sa lugar. Sa post na ito ng isa pang netizen, makikita na lubog din sa baha ang EDSA Magallanes sa ibaba ng MRT3 station kahapon. Mapapansin sa video na binuhat na ng lalaking ito ang kanyang bisikleta habang nakalubog naman sa baha ang isang lalaki habang hinahatak ang kanyang motorsiklo. Sa isa pang post, makikita rin ang lalaking ito na hatak-hatak ang kanyang motor na nalubog rin sa baha sa Magallanes. Ilang pasahero naman ang napilitan ng maglakad sa kalsada kahapon dahil hindi na umusa ng bus na kanilang sinasakyan mula sa Nicos na patungo sana ng Magallanes sa Makati. Kwento ng uploader na si Nile Durant, tumagal ng halos 2 oras ang traffic sa lugar. Kaya't napilitan na ang mga ibang commuters na bumaba ng bus at maglakad na lamang. Hataw Balita ngayon. Na-stranded kahapon ang maraming mga estudyante na inabutan ng malakas na pag-ulan at mga pagbaha sa Metro Manila. Marami ang nadismaya dahil sa late na anunsyo ng class suspension. Samantala, ilang mga commuter din ang nahirapan na pumasok sa kanilang mga trabaho kahapon dahil sa matinding pagbaha. May hataw na balita si Joan Nano. Sa kabila ng masamang panahon kahapon, maraming mga estudyante ang pilit na pumasok sa paaralan at universidad dahil hindi sila sakop ng class suspension. Sa lungsod ng Maynila, pahirapan ang pagpasok ng mga college student na inabutan ng malakas na pag-ulan at pagbaha sa maraming lugar. Sa Espanya Boulevard, maaga pa lamang kahapon ay naranasan na ang malakas na pag-ulan. Ilang sandali pa, binahana ang maraming mga kalsada, kabilang na sa may University of Santo Tomas. At dahil may pasok, napilitan ng mga estudyante na lumusong sa baha para lamang makarating sa UST. Sa lakas ng ulan, pinasok na ng baha ang loob ng university, kung saan pahirapan na makatawid ang ilang mga estudyante. Sa isa pang video, kita ang pagsilong ng mga ito sa gitna ng malakas na ulan at nang magsimula ng tumaas ang baha. At nang i-anunsyo na ang class suspension, maraming mga estudyante ang hindi na nakauwi at minabuti na lamang na manatili muna sa loob ng simbahan at gym ng universidad. Binigyan ng mga ito ng pagkain at may namahagi rin ng doxycycline para sa mga lumusong sa baha. Kagabi, ilan sa mga estudyante ng UST ang isinakay na sa truck upang ihatid pa uwi matapos ang halos 10 oras na pagkakastranded sa campus. Samantala, idinaan din ng ilang estudyante sa social media post ang kanilang hinanakit sa late na suspension ng pasok kahapon. Sa post na ito ni Dwayne Josh Perez, makikita ang pag-akyat at pagtawid nilang magkakaeskwela sa may estero na ito para lamang makaiwas sa baha. Makikita rin na basa na sila ng ulan at mahirapan na ang pagkukommute pa uwi. Kanya-kanyang diskarte din ng mga estudyanteng ito mula sa University of the East Manila Campus para lamang makapasok kahapon. Sa video na ito, kita na isinakay na ng wheelchair ang ilang estudyante para maitawid sa school building, habang may iba naman ang kanya-kanyang angkas sa motorsiklo upang hindi malubog sa baha. Na-stranded sa loob ng university ang maraming estudyante kahapon na nahirapan ng makauwi nang ideklara kalaunan ang suspensyon ng klase. Nananawagan naman ng konsiderasyon ng estudyanteng ito sa pamunuan ng kanilang universidad hinggil sa class suspension. Sa post na ito ni Alexander Orais, sinabi nito na hindi lahat ng mga estudyante ay may sariling sasakyan, nakadorm o malapit lang ang bahay. Marami aniya sa kanila ang ilang oras na bumabiyahe
at sinusuungang traffic at baha para lamang makapasok. Sa Quezon City, ilang mga estudyante rin ang nirespondehan at isinakay sa mga truck kahapon dahil sa late na suspensyon ng klase. Bukod sa mga estudyante, na-trap din kahapon sa ilang eskwelahan ng mga guro dahil sa baha. Sa video na ito, makikita na isinakay na sa rubber boat ang ilang teachers dahil sa mataas na tubig. Maraming commuters din ang na-stranded kahapon dahil sa kawalan ng masasakyan. Sa mga larawang ito, makikita ang pagsagip ng Philippine Red Cross sa mga pasaherong natrap sa isang bus na nagkaaberya ng malubog sa baha. Tumulong naman ang iba't ibang mga grupo at mga ahensya ng pamahalaan upang may masakyan ang mga pasahero. Joanano humahataw sa balita ngayon. Ilang sasakyan na bumabiyahe kahapon ang pinasok ng tubig dahil sa tindi ng pagbahang naranasan sa Metro Manila. Sa video na ito ni Kevin Camato, makikita na sinasalok nito ang tubig na pumasok sa loob ng kanilang kotse gamit ang kanyang tsinelas. Ayon sa uploader, kuha ang naturang video malapit sa may NBI sa Taft Avenue sa Maynila. Habang sa video naman na ito na in-upload ni Andre Gaboro, makikita na pinasok na ng baha ang loob ng bus. Walang magawa ang mga pasahero kundi kanya-kanyang taas na lamang ng kanilang mga paa upang maiiwas sa tubig. Samantala, isang sasakyan naman ang nirespondihan kahapon ng Raha Volunteers Fire Department sa Maynila matapos itong tumirik sa may Cayco Street sa Sampaloc. 3 ang sakay ng naturang sasakyan kung saan kapwa PWD ang mga ito kasama ang isang sanggol. Isinakay sila sa rubber boat ng mga rescuer hanggang sa madala sa ligtas na lugar. Hataw Balita ngayon. Umabot naman sa 201.77 millimeters ang ibinuhos na ulan sa Metro Manila kahapon sa loob lamang ng 5 oras. Ang datos na ito ay ipinost ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Batay na rin sa nakalap nilang report mula naman sa Science Garden ng DOST Pag-asa sa Quezon City. Batay sa ulat, sinasabing umabot sa 201.77 millimeters ang unang ibinuho sa Metro Manila simula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sa pagitan lamang ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon, umabot na sa 138 millimeters ang ibinuhos na ulan, kaya naman mabilis ang pagtaas ng baha sa ilang mga lugar. Matatandaan na noong September 26, 2009, nagdala ang bagyong Ondoy nang aabot sa 455 millimeters na ulan sa loob lamang ng 24 na oras na nagdulot ng malawakan at malalim na pagbaha sa Metro Manila at ilang karatig na lugar. Hataw Balita ngayon. Binaha ang ilang mga lalawigan sa Luzon Region bunsod ng naranasang malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat na nagsimula pa noong nakaraang linggo. May humahataw na balita si Alan Manansala. Sa Pampanga, lalo pang lumala ang mga pagbaha sa ilang bayan sa lalawigan bunsod ng patuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Sa Apalit, Pampanga, gumagamit na ng bangka ang mga residente dahil sa taas ng tubig. Binaha rin ang ilang mga kalsada sa bayan ng Lubao. Sa Macabebe, Pampanga, apektado na rin maging ang mga negosyo dahil hindi pa rin humuhupa ang baha. Pansamantala ring isinara ang Macabebe District Hospital dahil sa taas ng tubig. Inilipat muna ang mga pasyente sa isang multipurpose hall sa kalapit na lugar upang magpatuloy ang mga pangunahing serbisyong medikal para sa mga may sakit. Sa Bataan, pinasok ng tubig ang loob ng bahay ng ilang mga residente mula sa bahay ng Dinalupihan habang binaha rin ang ilang mga kalsada. Ayon sa ilang mga residente, mas malalim ang baha ngayon kumpara sa mga naranasan nila noong nakaraang taon. Kasi po nung nakaraan, hindi naman umabot sa kwarto namin yung baha. Ngayon po, mas tumaas, tas aabot na rin. Bali yung ginawa na lang po namin, gumawa po kami ng mga sandbag, isang pinangharang namin sa kwarto para wag nang maabot ng tubig. Pero ala din po, naabot na rin po kasi sobrang laki po talaga ng baha ngayong taon.
Sa Zambales, umabot naman ng hanggang baywang ang baha sa barangay Santa Rita sa Olongapo City. Hindi madaanan ng mga sasakyan ang ilang kalsada dahil sa taas ng tubig. Ilang mga manggagawa naman na galing trabaho ang napilitang lumusong sa baha para lamang makatawid. Sa Rizal, ilang mga bayan din ang binaha dahil sa malakas na pag-ulan na naranasan kahapon. Sa Antipolo City makikita ang malakas na pag-agos ng tubig kung saan umabot ng hanggang binti ang baha sa kalsada. Umapaw din ang Halang Creek kaya hindi makatawid ang mga tao at mga motorista. Ilang mga kabataan naman ang tumulong na maitawid ang mga na-stranded na motorsiklo dahil sa baha. Sa Muntalban, umapaw din ang ilang creek dahil sa malakas na buhos ng ulan na nagdulot ng pagbaha sa ilang subdivision. Sa Taytay, umabot ng hanggang bewang ang baha sa ilang lugar. Nalubog rin sa tubig ang kahabaan ng Sampaloc Road sa May Tanay, Rizal, habang hindi rin nakaligtas sa baha ang ilang lugar sa San Mateo. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Dahil sa malakas na pag-ulan na dulot ng habagat, nagpatupad na kagabi ng forced evacuation sa mabababang lugar sa bayan ng Palawan sa Occidental Mindoro dahil sa banta ng pagbaha. Lain ito na matiyak ang kaligtasan ng mga residente kung saan pansamantala muna silang dinala sa mga evacuation center. Sa bayan naman ng Santa Cruz, pasado alas 12 ng umaga kanina nang umapaw na ang spillway. Ilang sityo na ang binaha sa lugar kaya't kinailangan na ring ilikas ang mga residente. Samantala, mahigpit ding binabantayan ng mga otoridad ang level ng tubig sa may Kaguray River na as of 12 a.m. kanina ay nasa red flood warning level na. Dahil dito pinapayuhan ng lahat ng mga residente lalo na ang mga nasa mababang lugar na manatiling alerto at maghanda na sa posibleng paglikas. Hataw Balita ngayon. Bumigay naman ng isang retaining wall sa may boundary ng Barangay New Cabalan at Old Cabalan sa Olongapo City, bunsod ng malalakas na pagulan kahapon bandang alas 11 ng umaga. Ang retaining wall ay isang estruktura na itinatayo bilang suporta na siyang humahawak sa lupa sa magkabilang gilid. Pinipigilan ito ang posibleng pagguho o paggalaw ng lupa, papasulong dahil sa epekto ng gravity at bigat nito. Batay sa report, sinasabing saturated o malambot na ang lupa sa lugar dahil sa ilang araw na mga pagulan na siyang dahilan ng pagguho ng nasabing river wall. Agad na ininspeksyon ng mga lokal na opisyal ang lugar kung saan naobserbahan din ang pagtaas ng tubig sa ilang mga tulay sa Olongapo. Pinayuhan naman ang mga residente na maging alerto at maagang maghanda sa posibleng paglikas. Samantala, nakuna naman sa isang video ang mabilis na pagragasa ng baha sa may Barangay Central Pico sa La Trinidad, Benguet sa gitna ng malakas na ulan kahapon. Habang sa Tublay, Benguet naman, nagtulong-tulong ang mga pulis at mga opisyal ng barangay sa pagkakabit ng 25 metrong haba ng lubid na magsisilbing proteksyon at gabay ng mga residenteng tumatawid sa lugar. Ito ay sa gitna na rin ng nararanasang mga pagulan sa Benguet na nagdudulot ng mabilis na pagragasa ng tubig sa mga daluyan. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 27 ang naitalang nasawi ng Philippine National Police dulot ng patuloy na masamang panahon. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Ray Co, 18 din ang naitalang nasugatan at 2 ang nawawala mula sa NCR at Calabar Zone. Nasa 166 namang tauhan ng PNP ang nakatalaga sa mga apektadong lalawigan. Habang nasa 170 naman ang nasa mga evacuation centers. Mayroon ding 10,785 na pulis ang naka-standby na maaaring i-deploy kung kinakailangan. Sa ngayon ay nasa 14,437 na individual ang nananatili sa mga itinalagang evacuation center. Hataw Balita ngayon.
Inianunsyo ng Social Security System o SSS na maaring i-avail ng kanilang mga miyembro na apektado ng bagyong Maymay at Habagat ang kanilang Emergency Loan Program. Layo nito na matulungan ang mga SSS member na tugunan ang kanilang pinansyal na pangangailangan sa gitna ng kalamidad. Ayon sa pamunuan ng SSS, nananatiling available ang kanilang emergency loan program para sa lahat ng kwalipikadong miyembro. Sa ilalim ng Emergency Loan Program, kinakailangan na mayroong hindi bababa sa 6 na posted contributions sa loob ng 12 buwan ang isang miyembro upang makapag-avail nito. Para sa kompletong detalye at requirements ng nasabing loan program, maaari itong i-click sa website o social media page ng SSS. Hataw Balita ngayon. Dismayado ang isang netizen na nag-upload ng kanyang sama ng loob sa social media matapos siyang maiwan ng kanyang flight dahil sa matinding traffic kahapon. Sa post na ito ni Joanna, na isang overseas Filipino worker, makikita ang matinding traffic sa may Skyway matapos na tumukod ang pila ng mga sasakyan sa ibaba dahil sa matinding pagbaha sa maraming bahagi ng Metro Manila. Sa kanyang captions, nabi nito na hindi siya naiwan ng kanyang flight dahil kinapos siya sa paghahanda, kundi dahil sa problema sa baha. Anya nakakaawa ang mga Pilipino na pilit na pumapasok sa trabaho sa kabila ng maliit na sweldo, nakakaltasan pa para lamang ipambayad ng buwis. Ngayon napakahirap anya na mag-commute at paulit-ulit na lamang ang problema ng mga pagbaha sa Pilipinas. Samantala, nag-alok naman ngayon ang ilang airline company gaya ng Philippine Airlines at Cebu Pacific ng tinatawag na Travel Flexibility. Ito ay in-offer ng PAL at Cebu Pacific bilang konsiderasyon sa mga pasahero na nais munang ipagpaliban o i-reschedule ang kanilang mga flight bunsod ng masamang panahon. Sakop nito ang mga may nakaschedule na flight ngayong August 18 hanggang bukas August 19. Para sa kabuang detalye ng Travel Flexibility, i-check lamang ang official social media accounts ng PAL at Cebu Pacific. Hataw Balita ngayon. Samantala, kinumpirma ng AirAsia Philippines na isang flight nila kahapon na galing ng Danang International Airport ang na-divert sa Clark International Airport dahil sa masamang lagay ng panahon sa Metro Manila. Sa Ninoy Aquino International Airport sana lalapag ang nasabing flight, subalit dahil sa pag-ulan ay minabuti ng airline na i-divert ito sa Clark Airport para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero at crew. Ayon sa AirAsia, batid nila ang inconvenience o abala na idinulot nito sa mga pasahero, pero humingi sila ng pangunawa at ipinaliwanag na prioridad nila ang kaligtasan ng bawat isa. Kinwestiyon ng isang mambabatas ang patuloy na paglalagay ng Department of Budget and Management ng unprogrammed appropriation sa pambansang pondo para sa susunod na taon. Ito'y sa kabila ng mga nakabinbing petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon kung constitutional nga ba ang pag-iral ng unprogrammed appropriations. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Hindi nakalagpas sa unang araw ng budget briefings ang nasa 112 billion pesos na alokasyon para sa unprogrammed appropriations sa 2027 proposed national budget. Ang unprogrammed appropriations o UA ay standby funds na maaari lamang magamit kapag natugunan ang mga partikular na kondisyon na itinakda ng batas. Kinuwestiyon ni Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang patuloy na pag-iral ng unprogrammed appropriations sa 2027 national budget. Ito ay sa gitna ng 4 na consolidated petitions na nakabinbin ngayon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa legalidad ng naturang pondo. So why is it always the mindset of the executive department to include unprogrammed appropriations? Is the core position of the economic managers or the DBCC that unprogrammed appropriations are an absolute necessity? Kailangan po ba talaga?
Ipinaliwanag naman ng Department of Budget and Management na ang mga nakapaloob sa UA ay mga piling proyektong may kondisyon o nakadepende pa sa mga itinakdang trigger bago tuluyang paglaanan ng budget. While we are cognizant that there are petitions being heard by the Supreme Court, the executive maintains, but upon submission of the UA, has limited the proposed uses of the unprogrammed appropriations to only those which are really necessity for 2027. Batay sa 2027 National Expenditure Program, 4 ang posibleng paggamitan ng UA. Una ay ang restoration ng fund balances ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, mga programa sa risk management, suporta sa foreign assisted projects at conversion ng national government advances sa subsidy ng government-owned and controlled corporations o GOCCs. Ipinaliwanag ng DBM na ang mga foreign assisted project na kabilang sa on-program funds ay mga proyektong wala pang tiyak na petsa ng pagpirma ng loan agreements nang mabuo ang panukalang budget. Kasi ito po without the certainty kung kailan po mapipirmahan yung loan agreement by placing it inside the program, definitely may mababump off po ulit. Because this is a zero-sum game, it will still be part of the 7.2. Kung hindi pa naman po ganun ka-certain kung kailan talaga mapipirmahan yung loan agreement, ay inilagay po muna siya doon sa unprogrammed appropriations. Nabalot ng kontrobersya ang mga naunang unprogrammed funds matapos gamiting pampondo sa flood control projects na kalaunan ay nasangkot sa mga aligasyon ng anomalya. Para sa mga petitioner, nagbibigay daan ng UA sa umano'y pang-aabuso sa kaban ng bayan dahil wala itong partikular na tinutukoy na programang popondohan. Tinanong naman ang tumatayong kalihim ng Budget Department sakaling maglabas na ang Supreme Court ng kanilang desisyon. Whether we are ready kung magkaroon man po ng desisyon ang Supreme Court, definitely po the executive stands ready to comply with whatever decision the Supreme Court will have on the pending case relative to unprogrammed appropriations. Una nang sinabi ng DBM na ang panukalang 112 billion pesos ang pinakamababang halagang ipagkakaloob sa unprogrammed appropriations simula taong 2019. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Kansilado ang impeachment trial at ang regular na sesyon ng Senado ngayong araw. Bunsod ito ng inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan at pagbaha sa Metro Manila. May mahataw na balita si Jed Neresina. Work from home setup ang ipinatupad ngayong araw para sa mga empleyado at staff ng Senado. Dulot ito ng patuloy na pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang lugar bunsod ng masamang panahon na dala ng southwest monsoon o habagat. Dahil dito, kanselado muna ang paglilitis o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw maging ang regular na sesyon ng Senado. Ngunit kung magtutuloy-tuloy ang mga pag-ulan at pagbaha, posibleng hindi lang ang sesyon at impeachment trial ang maapektuhan, kundi pati na ang schedule ng mga pagdinig sa mga susunod na araw. At kung sakaling magkaroon ng sunod-sunod na suspensyon ng trabaho dahil sa masamang panahon, tinitingnan ngayon ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pag-schedule ng budget deliberations tuwing Sabado. Well, worst comes to worst, Saturday we can make that as an option for hearings, kung kakailangan nito for budget hearings. Wala namang problema sa nasabing schedule ang bagong Senate Committee on Finance Chairperson na si Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. Gayunpaman, inaalala niya kung kakayanin ba ito ng kanilang mga staff at empleyado sa Senado. Pag no choice, kaya lang naawa ako sa mga sekretariat natin. Silang kawawa dito, yung backstop natin. Monday to Wednesday, may impeachment, may plenary, tapos mayroon pang budget. Thursday, Friday, then Saturday. So, tao rin yung mga yun. So, tingnan natin kung kailangan. Kami okay lang, pero naawa rin ako sa sekretariat natin kung kakayanin ba.
Nauna nang inamin ni Senator Ejercito na hamon sa kanila na pagsabayin ang budget hearing sa impeachment trial at regular na sesyon. Ito ay dahil wala pang kasiguraduhan kung hanggang kailan talaga aabutin ang ginagawang paglilitis kay VP Sara Duterte sa Senado. Gayunpaman, base sa unang pasya ng chairperson ng komite, araw ng Huwebes at Biyernes ang kanilang ilalaan para sa pagtalakay ng 2027 proposed national budget. Jedne Resina, humahataw sa Balita Ngayon. Wala pang pondong inilalaan para sa PACS Silica Project sa ilalim ng proposed 2027 budget. Ito ay pinahayag ni Budget Secretary Kim Robert Dillon at Finance Secretary Frederick Go sa Development Budget Coordination Committee o DBCC Congressional Briefing kahapon. Ayon kay Secretary Go, proposal o panukala pa lamang ang planong pagtatayo ng naturang pasilidad sa bansa. Can I just clarify? This industrial hub is a proposed industrial hub. So one thing's for sure, there's nothing in the budget that will spend for this proposed industrial hub because nothing has been signed po. So it's still a discussion. So I'm pretty sure the DBM will not put any budget expense line item for a something that is in very preliminary discussion. Nilinaw naman ni Secretary De Leon ang dagdag alokasyon sa Department of Information and Technology ay hindi para sa nasabing proyekto. Just wanted to confirm na wala pong any allocation in the NEP intended for PACS Silica. The amounts mentioned by the good Congresswoman under DICT is intended for the implementation of a new mandate under a law enacted by Congress, which is the e-government law, Your Honor. Hataw Balita Ngayon. Kansilado ang nakatakdang budget hearing ngayong araw sa Kamara. Base ito sa inilabas na advisory ng House of Representatives kaugnay sa magpapatupad ng work from home arrangement dahil sa inaasahang patuloy ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Samantala, ang iba pang nakatakdang pagdinig ay isasagawa sa pamamagitan ng Zoom depende sa pasya ng mga kaukulang chairperson ng komite. Hindi naman kasama sa mag-work from home ang essential employees at mga tauhang kailangan sa critical operations. Pinapayuhan din ang lahat na manatiling nakaantabay sa oras ng trabaho at siguraduhing nakahandang tumugon para sa pagpapatuloy ng mahalagang legislative at administrative services. President Sara Duterte, impeachment trial. Humarap sa impeachment trial kahapon ang bagong testigo ng prosekusyon para sa Article 1 ng Articles of Impeachment patungkol sa umano'y hindi tamang paggamit ng Vice Presidente ng confidential funds at irregularidad sa liquidation nito. Siya ang kauna-unahang hostile witness na si Gina Acosta na nagsilbing Special Disbursing Officer o SDO ng Office of the Vice President sa taong 2022 at 2023. Sa ikalabing-anim na araw ng impeachment trial, dinetalye nito kung paano inilabas at ginamit ang confidential funds ng Office of the Vice President. Kabilang sa inihayag niya ay ang papel ni Vice Presidential Security and Protection Group o BPSPG Commanding Officer Colonel Raymond Dante Lachica sa paggamit ng confidential funds. Bilang security officer ng OBP, sinabi ni Acosta na si Colonel Lachica ang nagbigay ng lahat ng inputs at guidelines kung saan gagamitin ang confidential funds. Paliwanag ni Acosta, itinuturing niya si Colonel Lachica na eksperto sa ground kaya kinukonsidera niya ang listahan kung saan-saan gagastusin ang pondo. Ang pagsulat po ako, pero ang mga expenses po kung unsa ang gamiton kay Sir
sa kay security Colonel Chica. officer po kasi siya po ang mag-implement ng various confidential operation activities kaya siya po ang eksperto dito sa ground, Your Honor. Naidetalye rin sa paglilitis kahapon na ang mga report na ginagawa ni Acosta ay nakabase sa pag-uusap at diskusyon nila ni Colonel Chica. Ma'am Gina, kayo po ang nagtatype dito sa form na to. Pag sinabing prepared by you, kayo po yung nagsulat. Ako po ang nagsulat, Your Honor. Pero kinukuha niyo po yung sinusulat ninyo mula kay Colonel Lachica. Kumukuha po kayo ng input sa kanya kung anong itatype o isusulat niyo dyan. After we discuss po, Your Honor. Pagkatapos niyo mag-usap ni Colonel, ibig sabihin po ba nun, pwede yung sabihin kay Colonel Lachica, mali yan, hindi pwede yan? O sinusunod niyo lang po lahat ng sinasabi niya? Nangutana ako sa iya, Your Honor, kung unsa na, Your Honor, o nganong ka na ang gastuhon, Your Honor. Asa na, paunsa na siya paunsa na siya na related sa confidential, Your Honor. So tinatanong niyo lang po siya, ano yan, para saan yan, pasok ba yan sa confidential fund o hindi? At pag sumagot siya, isusunod niyo po yan. Kung masatisfy ko po sa iyang i-explain sa ko, Your Honor. Pag na-kontento kayo sa paliwanag niya, ilalagay niyo ba? Yes, Your Honor. Okay. Naitanong din sa direct examination kung bakit hindi idinetalye sa physical and financial plan ni dating SDO Acosta kung saan gagamitin ang pondo. Paliwanag niya, hindi niya ina-itemize ang mga ito dahil sa kanyang interpretasyon na walang nakasaad sa Joint Circular 2015-01 na kailangan itong isa-isahin. Anya, gumamit lamang siya ng mga generic o malawak na kategorya. Kabilang dito ang Good Governance Program para sa 2022, gayon din ang Socio-Economic Program Delivery para sa 2023. Inamin ni former SDO Acosta na dahil generic ang mga label nito o na ito sa kanilang plano, nagkaroon ng OBP ng malawak na laya o diskresyon. Dahil sa diskresyong ito, nagawa nilang isama ang mga aktibidad gaya ng tree planting at libreng sakay sa kanilang mga liquidation and accomplishment reports. Hataw Balita ngayon! Walang sama ng loob at maayos ang muling pagkikita ni Attorney Lorna Kapunan at Attorney Christine Ferrer bago magsimula ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte kahapon. Ito ay matapos ang mainit na palitan ng diskusyon ng dalawang abogado sa nakaraang impeachment trial. Bago ang paglilitis kahapon, nilapitan ni Attorney Kapunan si Attorney Christine Ferrer kung saan nag-usap at nagyakap ang dalawa. Oh, she called me mommy. Na mag-lunch recess ang impeachment court, natanong si Attorney Ferrer kung kumusta na sila ni Attorney Lorna. Maikli ang kanyang naging sagot, ngunit binigyan din niya na maayos ang relasyon nilang dalawa. Ibinahagi rin ni Private Prosecutor Kapunan ang naging pag-uusap nilang dalawa kanina o kahapon sa loob ng session hall. Yeah, we're okay. Yeah, Dirty Lord. She's like a mother. I said, don't look at social media kasi sometimes it's very hurting. Sabi niya naman, okay. So she said, we're good. Hataw Balita ngayon! Naniniwala ang isang miyembro ng House Prosecution Team na hindi na kailangang isabpina si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kaugnay ng pahayag ni dating Special Disbursing Officer na si Gina Acosta patungkol sa pag-release ng confidential funds sa isang security officer. Pero para sa isang kongresista, dapat mismong si BP Duterte ang magpaliwanag nito. May hataw na balita si Ros Salicos. Nasa diskarte ng defense team kung ihaharap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial.
Pero para kay Bicol Zero Party List Representative Terry Ridon, hindi na kailangang ipasabina ang pangalawang Pangulo sa ginawang testimonya ng dating Special Disbursing Officer nitong si Gina Acosta. Sa ika-16 na araw na impeachment trial, muling iginiit ni Acosta na si VP Duterte ang nag-utos sa kanyang i-release ang 125 million pesos na halaga ng confidential funds kay Colonel Raymond Dante La Chica, hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group. Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte. I don't think she has to be subpoenaed to prove it. Kasi yan na ho talaga yun eh. Tinuro na ho eh. Kumbaga whether she will confirm it or not, it is for the defense to actually make, no? Pero I think as far as we're concerned, we are convinced at what an ordinary employee actually said today. Tingin ko naman very direct, parang hindi naman siya subject to any pressure. When she made that statement, siya pong bahala dun. We'll let the Vice President make that confirmation, whether in court or out of court. Naniniwala rin si Representative Ridon, maaari nang tapusin ng prosecution team ang pagtalakay nito sa article of impeachment na confidential funds misuse, misappropriation at irregular liquidation dahil sa ginawang testimonya ni Acosta. Pero para sa isang endorser ng impeachment complaint kay VP Duterte sa Kamara, panahon na para ipaliwanag ng pangalawang Pangulo ang matitinding aligasyon ng impeachable offense laban dito. I think it would be the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Mandato namin to eh. Mandato ng Senado ito. Mandato ng Congress ito. Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put up an impeachment court. Dapat, humarap siya. Siya ang mag-explain. Question din ito ang kinaroroonan ng pangalawang Pangulo sa gitna ng mga pagbaha at ng paglilitis. Nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Pati ang taong bayan napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Si Acosta ang panglimang testigo na ipresenta ng prosekusyon laban kay VP Duterte para sa article of impeachment na confidential funds misuse. Rosa Licoz, umahataw sa balita ngayon. Iginiit ng House Prosecution Team na hindi makakaapekto sa desisyon nito kung hihilingin ito sa Senate Impeachment Court na ipasabina o hindi na si Ramil Madriaga, ang self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte bilang testigo sa impeachment trial, ang bagong perjury complaint na inihain dito. Inihain ni VP Duterte ang ikalawang perjury complaint nito laban kay Madriaga sa Office of the City Prosecutor ng Taguig City kahapon August 17. Kabilang si Madriaga sa listahan ng proposed witness ng prosekusyon para sa article na confidential funds misuse, misappropriation at irregular liquidation. So as we've stated, the decision to whether or not we will call him will depend on our assessment of whether we've hit our targets already, if we think the important factual matters have already been covered by the witnesses that we have put on the stand thus far. Hataw Balita ngayon. Walang impormasyon ang palasyo ukol sa umano'y private meeting request ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang impormasyon na ito ay naglabasan sa ilang social media post nito lamang weekend. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi niya makumpirma ang naturang impormasyon. Sa kabila nito, bukas naman niya ang Pangulo sa pakikipag-usap sa sino mang tao. Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron ngang ganyang kaganapan. Sa lahat ng kababayan natin, sa lahat ng tao ay open ang Pangulo. Hataw Balita ngayon.
Iginit ni Attorney Orlando Mendiola, isa sa 4 na abogadong ipinatawag ng National Bureau of Investigation na hindi tapos at hindi nila nakuha ang buong isasalaysay sana ng 4 na babaeng ipapain umano kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng tangkang honey trap plot at character assassination. Git pa ng abogado na wala rin silang pinag-uusapang masamang plano laban kay E.S. Recto. Si Benedict Samson humahataw. Hindi itinanggi ni Atty. Orlando Mendiola, ang isa sa 4 na abogadong ipinatawag ng National Bureau of Investigation, ang tungkol sa nangyaring pagpupulong sa 4 na kababaihan na sinasabing ipapain kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito ay may kaugnayan sa umunoy honey trap plot at character assassination laban sa Executive Secretary. Kahapon August 17, tumugon si Atty. Mendiola kasama ang 2 pang abogado na ipinasabina ng NBI National Capital Region. Ayon kay Atty. Mendiola, totoo na nagkaroon anya ng meeting noong July 15 at July 26, subalit nilinaw nito na wala silang napag-usapan hinggil sa umunoy planong siraan si E.S. Recto. No, it's not really a consultation, it's an interview nga. Interview, and in the process, they consulted. So it's more of an interview, which was never finished. Kaya nagkaroon ng second meeting na hindi na dumating yung 3. Isang dumating pero hindi na rin natuloy. Dagdag pa ng abogado, malian niya ang kumakalat na balita na sila umano ang nagsagawa ng briefing sa 4 na babae upang isakatuparan ang tangkang paninira sa reputasyon ng Executive Secretary. Hindi totoo na kami nag-brief. Kami nakinig kung ano yung sinasabi. Hindi kami nag-brief, wala kaming ginawang kwento. Kung may kwento man na sinasabi niya, labas niyo. Walang ganun. There is no such thing. Walang planong ganun. We cannot do that because hindi tapos yung interview namin. Eh. Anong i-assassinate namin? Hindi namin alam kung anong pangalan ng mga babaeng yun. Sinabi rin ni Atty. Mendiola na kliyente nila si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Ngunit abogado kami. Ni Congressman Libiste. Ang daming cases na kami ang abogado niya. But not for that incident. No communication po talaga. Bakit namin sasabihin out of the blue, uy, abogado kami ni Congressman? Doesn't make any sense. Sa ngayon ay patuloy ang NBI sa isinasagawa nilang investigasyon sa kaso at sa oras na makakita ng matibay na ebidensya ay saka sila maghahain ng rekomendasyon sa Department of Justice hinggil sa paghahain ng kaukulang reklamo. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Global News. Nagbanta si US President Donald Trump na bobombahin ang Oman. Ito'y kung makakahadlang sila sa isinasagawang pakikipag-usap ng kanyang administrasyon sa Iran. Sa isang panayam kay President Trump, sinabi niya na mayroon na rin umanong direktang back channel talks ang Estados Unidos sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Itinanggi ng IRGC na may pakikipag-usap ito sa US. Gayunpaman sinabi ng mga opisyal ng Iran na araw ng Lunes na malapit na nilang mabuo ang isang kasunduan sa Oman hinggil sa paglalayag sa Strait of Hormuz. Samantala, nagtapos na rin kahapon ang 60-day deadline para magkaroon ng kasunduan ng 2 panig tungo sa pagwawakas ng kanilang alitan. Hataw Balita ngayon. Nais naman makipag-usap ng South Korea kay US President Donald Trump kasunod ng utos nito na bawasan ang bilang ng mga tropang Amerikano na lalahok sa joint military exercises. Base sa inilabas na pahayag ng Blue House, umaasa sila na ang magandang ugnayan ng Estados Unidos at North Korea ang maaring maging daan upang maisakatuparan na ang isinusulong na kapayapaan at katatagan ng Korean Peninsula. Linggo, August 16, nang i-anunsyo ni President Trump na ipinag-utos niya sa Pentagon na bawasan ang partisipasyon sa joint military exercises kasama ang South Korea. Bunsod na rin anya ito ng magandang relasyon niya kay North Korean leader Kim Jong-un. Hataw Balita ngayon. Patay ang isang individual habang sugatan naman ang 3 iba pa matapos ang nangyaring landslide sa may
Gyeongsang Province sa South Korea. Nangyari ang pagguho sa isang residential apartment building kung saan nadag-anan ang mga nasa first floor ng gusali. Sa ngayon ay nakaranas ng matinding pagbaha ang Goje, bunsod ng malalakas na pag-ulan. Sa ilang kalsada, kita ang pagragasa ng tubig kaya't hindi na rin makadaan ang mga sasakyan. Habang nalubog na rin sa baha ang ilang mga establishmento at umapaw na rin ang tubig sa ilang mga ilog. Batay sa ilang local reports, aabot sa nasa 100 mga residente ang inilikas sa lugar dahil sa banta pa ng mga susunod na landslide, habang may nasa 20 mga stranded ang nasagip. Abiso po sa mga motorista, panibagong dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo ang ipatutupad ngayong araw ng Martes, August 18. Batay sa anunsyo ng Department of Energy, magkakaroon ng 3 pesos and 84 centavos na dagdag sa presyo ng diesel, habang tataas naman ng 2 pesos and 45 centavos ang kada litro ng gasolina at mahigit 5 piso kada litro naman ang sa kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market na dulot ng geopolitical tension, palitan ng piso kontra dolyar at iba pang factors. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ng Malacanang sa publiko na i-report ang anumang abuso o anomalya sa selection ng pagpili ng mga benepisyaryo ng Presidential Scholars Program. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nais ng Pangulo na matiyak na ang 20,000 peso cash assistance ay mapupunta sa mga karapat-dapat na estudyante na namimiligro ng bumitaw sa pag-aaral dahil sa kakapusan sa pananalapi. Ang selection ay sinasagawa ng barangay officials kasama ang Sangguniang Barangay Education Committee sa koordinasyon ng Liga ng mga Barangay, DILG at Office of the President. Kung mayroon man na umaabuso, huwag po silang mag-atubili at huwag matakot na ireklamo po ito sa Liga ng mga Barangay National Office at sa DILG. At maaari din pong itong iparating dito sa PCO at sa Office of the President. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay mabigyan talaga ang nararapat at deserving students na mabigyan ng tulong. Nilinaw naman ng palasyo na otomatiko nang disqualified ang mga kaanak ng mga barangay officials. Pero ayun naman po din natin bigyan ng anumang judgment yung sinasabi na anak ng nasabing barangay officials, baka kasi siya naman din ay deserving student. At hindi naman po namimili ito na kapag kamag-anak ng isang barangay official ay hindi naman maaaring maging beneficiary. So basta po deserving at kailangan yung kanyang requirements bilang deserving student ay naabot. Tiniyak ni Yusek Castro na tatanggapin nila ang mga reklamo ukol sa posibleng favoritism o misuse upang maaksyonan ng mga otoridad. Weather News. Dalawang low pressure area o LPA ang binabantayan ngayon ng Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, habang patuloy pa rin ang malakas na pag-iral ng habagat na nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Para sa iba pang detalye, narito po ang update sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga. Narito na nga ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, August 18, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor nga tayong mga low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung una, yung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, kanina alas 3 ng madaling araw, huling namataan sa layong 1,115 kilometers silangan ng Northern Luzon. Etong low pressure area na ito ay may kataasan nga yung tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours.
Kung ito man ay maging bagyo sa loob ng ating PAR, bibigyan natin ito ng local name na Neneng. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Ito naman isang low pressure area na namomonitor ng Pag-asa nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina kang alas 3 din na madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 295 kilometers west-northwest ng Lawag City. Itong low pressure area na ito ay katamtaman ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ganun pa man ay hindi naman natin ito inaasahan for now na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility, bagkus ito nga ay kikilos papalayo ng ating landmass. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Dahil nga rito sa southwest monsoon ay nakakaranas yung ating malaking bahagi ng bansa ng mga pag-ulan. So ito mostly affecting Luzon and Visayas at mas malalakas yung mga pag-ulan mostly sa western section ng Luzon and Visayas, kabilang na nga ang Metro Manila. Para naman sa lagay ng ating panahon ngayong araw, inaasahan natin yung monsoon rains sa lugar ng Benguet, sa may La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kapag binanggit nga natin yung monsoon rains, ito yung mga tuloy-tuloy na mga malalakas na mga pag-ulan. Samantalang occasional rains naman ang inaasahan natin sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa lugar ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, at Oriental Mindoro. Occasional rains naman yung pasulpot-sulpot din ng mga pag-ulan na posible pa rin naman itong mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kabilang nga sa occasional rains din yung lugar ng Metro Manila. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan nga natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Kaya yung ating mga kababayan, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa, ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Lalo na nga ay naranasan nga natin ito na ngayon at ito ay mga tuloy-tuloy last week pa at kasisimula pa nga lang ng buwan ng Agosto. Agwat naman ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 28 degrees Celsius. 16 to 19 degrees Celsius sa may Baguio at 26 to 30 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, asahan nga natin sa may Antique yung occasional rains, at maulap na papawirin at mga kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Negros Island Region at nalalabing bahagi ng Western Visayas. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao area, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So kung sa ilang areas ng Visayas at malaking bahagi ng Luzon, maulan, dito naman sa areas kung saan bahagyang maulap hanggang sa maulap yung papawirin na may mga tsansa ng thunderstorm, posibleng makaranas ng mainit at maalinsangang panahon. Agwat ang temperatura sa Cebu at Tacloban ay 27 to 34 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa may Zamboanga ay 25 to 34 degrees Celsius. Meron naman tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated ng 5 a.m. So yung weather advisory nga, yung mga malalakas na pag-ulan na inaasahan natin in the next 24 hours. So ngayong araw, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan posible sa may Occidental Mindoro, Cavite, Batangas, sa may Bataan, Zambales, Pangasinan, La Union at Benguet. Kapag 100 to 200 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding likely sa mga urbanized low-lying near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. 50 to 100 millimeters naman ng mga pag-ulan sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa may Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro at Antique. Pag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, localized flooding, posible sa urbanized low-lying near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. Bukas naman, inaasahan natin yung 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, pati na rin sa may Occidental Mindoro at 50 to 100 millimeters sa pag-ulan sa Ilocos Sur, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite,
Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. And on Thursday, mas kakaunti na nga yung mga areas na inaasahan natin na may mga malalakas na mga pag-ulan. 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan posible sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan at Occidental Mindoro. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa hilaga at kanlurang bahagi ng Northern Luzon at silangang bahagi ng Mindanao sa tsansa ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Sa ating mga kasambahay na bibiyahe pa rin ngayong araw, asahan na po natin ang mga pag-ulan at kung maaari ay magsuot ng bota kung hindi may iwasan na lumusong sa baha. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon. Ipinababatid ng pamahalang lungsod ng Maynila na bukas ngayong araw ang lahat ng mga health center sa lungsod para sa mga lumusong sa baha na gusto mag-avail ng libreng doxycycline. Ito ang gamot na makatutulong sa pagpigil ng pagdami ng bakterya sa katawan ng karaniwang panlaban kontra leptospirosis kapag lumusong sa baha. Pwede makakuha ng libreng doxycycline sa mga health center sa Maynila mula alas 7 hanggang alas 12 ng tanghali ngayong Martes. Nilinaw naman ang Manila LGU na limitado lamang sa distribution ng doxycycline ang operasyon ng mga health center ngayon at walang munang regular check-up. Kapwa may 2-0 record na ang OP o Office of the President Bagong Pilipinas at AFP Cavaliers sa second round ng UNTV Cup Season 12 quarterfinals. At dahil sa kanilang standing, tiyak na ang pagpasok ng dalawang koponan sa semifinals. Si JP Nunez humahataw. Not gonna go in para sa basket. The Latin once again. Second round na ng mas maaaksyong bakbakan sa hardcourt ng UNTV Cup Season 12 quarterfinals sa Paco Arena sa Maynila nitong linggo. Sa first game, unang nagtapat ang Comelec Vanguards at OP Bagong Pilipinas. Sa first quarter, agad na ipinakita ng OP Bagong Pilipinas ang mas agresibong opensa upang tambakan ng puntos ang Vanguards. Subalit hindi nagpatinag ang Vanguards para idikit ang score sa pagtatapos ng quarter, 19-15 in favor of Bagong Pilipinas. Time, Antonares. Sa second quarter at third quarter, bahagyang nakakaabante ang Bagong Pilipinas pero nababawi rin ito ng Vanguards. Sa fourth quarter, mas naging dikdikan ang pagtutuos ng dalawang koponan. Ang Vanguards naman ang may hawak ng kalamangan sa score na 61-59 bago magsimula ang fourth quarter. Naging dikit lang ang scoring hanggang sa huling mga sandali ng fourth quarter. With the last 32.3 seconds remaining ng game, nagtabla sa all 73 ang kanilang score. Shoes puts that point for the OP. Ball possession ng Vanguards. Sumubok bumuslo ang big man ng Vanguards na si Vincent Curador para lumamang pero sinagot ito ng isang big block mula kay JP Sarsha ng Bagong Pilipinas. With the time running out, mabilis na nagpasahan ng bola ang Bagong Pilipinas for a basket attempt to seal the game. Naipasa kay Reggie Cartel ang bola at naipasok ang isang wide open from the perimeter to take a buzzer beater for the big win. Cartel! Final score, 75-73 in favor of OP Bagong Pilipinas. Best player ang hero of the game na si Reggie Cartel na umambag din ng 5 points, 1 board at 1 assist. Pag libre, tira agad talaga. Still scoreless for both teams as De La Cruz
Gets this one, pushes himself, turns around, passes it from under the basket. Sa second game, slow start ang naging first quarter ng Judiciary Magis at AFP Cavaliers. Halos kalahati na ng quarter pero parehong one basket made pa lang ang naibubuslo ng dalawang koponan. Nagtapos ang first quarter sa 1-point lead ng Judiciary Magis sa score na 12-11. Out strong, no? So, unusual for them. Sa second quarter, bahagyang nakalamang pa ang Magis pero nabawi ito ng Cavaliers para baliktarin ang sitwasyon sa pagtatapos ng first half, 27-23. Lamang ng 4 na puntos ang Cavaliers. Sit out, Banyaria will create. Sa third at fourth quarter, naging dikit ang scoring ng dalawang koponan at ilang beses ring nagkaroon ng deadlock at lead changes. Pero sa huling mga minuto ng fourth quarter, nakakuha na ng momentum ang Cavaliers upang tuluyang selyuhan ang kanilang ticket to the semifinals. Final score, 62-55. Best player of the game si AFP Cavaliers playing assistant coach Eugene Tan na kumamada ng 8 points, 5 rebounds at 6 assists. Ang ano lang namin na focusan sa laro, enjoy the game. Makinig sa instruction ng coach, napaka-importante kasi nun. Mga detalye, lalo sa depensa. Tsaka tulong-tulong kami. Dahil sa 2-0 standing ng OP Bagong Pilipinas at AFP Cavaliers sa quarterfinals matapos ang bakbakan sa Paco Arena, sila na ang makakatapat ng naghihintay na mga kupunan ng Ombudsman Graphbusters at PNP Responders sa semifinals. Samantala, may last play date schedule pa para sa quarterfinals sa darating na August 19, araw ng Miyerkules sa Paco Arena sa Maynila. First game ng alas 3 ng hapon ang AFP Cavaliers at OP Bagong Pilipinas. Second game naman ng alas 4:30 ng hapon ang Comelec Vanguards at Judiciary Magis. Mapapanood rin ang mga aksyong bakbakan sa hardcourt sa official social media accounts ng UNTV at UNTV Sports. Win in sports, win for charity! JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 34, talatang 10 na nagsasabi, ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom. Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-18 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan na lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Rayo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Addis. No more shout out. Ayan. Okay. Christian. Dito po sa UNTV at UNTV, Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby na po kayo, susunod na ang Good Morning. Serbisyong MCGI sa Good Morning Kuya. Maraming salamat, magandang umaga.